Tonton Sir Nino of Abante. Sudan. Ayan, parang natanong yung mga tanong ko kanina, pero ibahin ko na lang. So sa mga girls, syempre, na-mention naman kanina ni Direk Mark yung mga sexy moment, ang ganyan. Pero how was it before yung scene? Ano yung tumatakbo sa isip nyo? Ano yung nararamdaman nyo bago gawin nyo? Like si Sanya first, although hindi, ikaw, so na-mention ka ni Direk kanina. Opo. Sa akin po siguro, yung nung ginawa namin yung particular scene na yun, siguro mas more on yung tawan-tawa ko kasi may ginawa kami, may pinaplanuhan na kami tatlong girls doon eh. So, kaya namin nabuo yung eksena na yun. Dahil, hindi talaga ako natakot yun. Pero natakot din ako, mas kinakabahan ako, pero mas tawan-tawa ako, umpisa pa lang. Kaya dapat yung mapanood yung part na yun kasi hindi namin in-expect na ganun yung kalalabasan ng eksena. And, yun nga po, ang hirap magsabi ng maganda, pero yung ibang tao yung magsabi nun at pag napanood na at yun yung masarap sa pakiramdam kapag sa iba manggaling. Pero yun po, nung ginawa ng eksena, feeling ko masaya ako. So yun po. Kahit ano ba yung minention ni Direk, nag-strip ka kanina, you have to. Opo eh. So, parang ganun po yung nangyari. Siguro gaano ka-sexy ba? Gaano ba ka-sexy yun? Mild. Mild pa din. Sa akin mild ako. Parang gano'n. Pero siguro kaya lang naman ako happy dito at yung kaba ko, tama lang because alam ko na nandiyan si Direk na hindi kakayaan na may mangyaring hindi maganda sa'yo. And also si Ian din naman sobrang ano rin siya, tinatanong niya rin kami, okay ka lang ba, ganito. So, wala pong problema din. Naging comfortable na rin po kami sa isa't isa. Especially dahil ang director mo, sobrang malaki yung trust mo, di ba? So, kasi siguro kung ibang director, baka mas mahirapan ka, I guess. Yun lang po. Kung iba po siguro yung director, feeling ko kailangan ko ng konting adjustments pagdating sa mga ganun. Kasi yung mga naisip din namin, yun rin po yung maganda kay Direk Mark. Kasi meron kami mga naiisip na willing siya na, okay, nakikinig siya and go. Kung tingin nyo yun yung makakaganda sa pelikula, gawin natin. Okay. Yun po. So, I'm so happy talaga na nakatrabaho po ulit si Direk Mark para dito sa eksena, sa ganito ka-intense na eksena. Anong rating ng movie, Direk? We have a marching order na, R16. R16. That's why I really couldn't go too much. And I don't think the story really called for showing a lot of flesh. Okay. There's enough for the film for you to be satisfied without really showing too much. Okay. Ang R16 ba merong allowed ng breast exposure or I guess meron namang mga napanood kaming gano'n. Yeah, I think we didn't call, pwede pero wala. But in this film, walang gano'n? Wala. Okay, so sure yun sana at least. So, Faye, ikaw naman, kumusta ang... Ayun yung sinasabi ko kanina kasi hindi talaga siya yung na, di ba sinabi yung sexy thriller, pero pag pinanood mo siya, hindi talaga siya, fun siya eh. Kasi nga nung pinag-uusapan namin yun, yung idea ko lang kung... Yung scene mo ba with partner, with Sian? Yes, okay, din. so... Meron din kami yung ganong eksena. So, masaya ba yung scene na yun with Sian? Okay. Meron part talaga doon na tawang-tawa kami. Kasi, ang laki ni Sian. Ang laki ni Sian. Basta dapat doon. Malaki naman talaga si Sian, ang height niyan. Oo, di ba? Yun. Amazing doon na kailangan beauty shot pa din ako, pero hindi. Mas sama ko mga best ko. So, ayun yung abangan nyo. Grabe, nakakatawa yun. Hindi, pero naramdaman mo naman, of course, yung pag-aalaga rin. Ay, oo naman. Si Sia naman, maano naman. Kasi parang ini-imagine ko, lalaki ang mga kasama nyo sa eksena, tapos kayo yung mga babae, di ba? So, iba kasi pag babae ang director din, di ba? Opo. Tsaka si Sia, maayos po siya katrabaho. Okay. And syempre, inaalalayan din kami ni Direk Mark kung ano yung mga gagawin namin. Meron pa nga sabihin ko, Direk, kaya ko pa to. Yung siya na yung no. That's enough and ganyan. So, yun. Kaya mo yung what? Hindi naman po yung sobra. Yung ano lang. Yung makakaganda. Direk, ano yung kaya niya pa? Ni Faye? Well, there was this one scene that what we were able to achieve. We wanted to have the two girls fight in the river. Okay. So that will be more sexy. If there will be some nipple, not exposure, but yung magsisilhouette yung mga mga their upper parts.
Wearing, nakakamison ba sila? Nakasando? Yes. Okay. So, na-imagine ko na that's why they were designed to wear those clothes. But for, some things happen in production, di namin nagawa. So, yun na yung pinaka-edgy na gagawin namin dapat. Pero hindi na-achieve. But it did not affect the story at all. Ito kasi nga, the way it came out, actually I found it better. It was more, because doon na, hindi nyo naisipin yung you just want to get to the key story. And I don't want to use the word revenge porn. At the end of the film, you just want to beat the crap out of Lucas and you just want the girls to win over Lucas. Yun na yung iisipin mo na parang, and then sunod-sunod yung mangyayari sa last part of the film na talagang, if we did our jobs right, you will be screaming until the very end. Pero the way you describe it, Direk, kanina parang thriller ang dating, pero yung may sexual predator, ngayon revenge porn, talagang nababago ang pakiramdam namin. Yeah, it's a mixed bag, tsaka ang daming what we call narrative bombs na parang magugulutan na kayo, ay shoot, hindi ko naisip yun, So I'm a fan of those kinds of films, especially like mga K-dramas, diba? They tell you something right at the beginning, you're wondering, bakit nireveal na to? And then later, kasi ganito. Diba? It's not the usual, the way we told it and the way sila wrote it, it's not the usual Pinoy film na parang everything is given to you. We have a lot of twists and turns with the film. Kaya ako super excited that you guys get to watch it. Pero first time kong narinig na yung director medyo umayaw dun sa hamon ng artista, ha? Ayan. Colleen, ikaw, kumusta yung scene? Well, compared sa ibang movies ko, sobrang walang-wala. Pero ano lang, honestly kasi, hindi siya super sexy na film. Parang yung parts na nakita nyo kasi, those were the, hindi ako na-spoil paano sabihin? I would say, the script was a lot more revealing, a lot sexier than the final output, Direk? Kasi yung script, parang, syempre very descriptive and there are a lot of details. Pero when we were shooting it, parang hindi naman siya yung, di ba, hindi siya mataswa, hindi talaga I think it's just, yun nga, kasi sexual predator. So, and it falls under that theme pa din. At saka, honestly R16 kami kasi ang daming dugo. And it's kind of like, may parts na, yun nga, na hindi siya pang R13, pang R16 talaga. But it's not because there's boobs or there's fun or... Laki there's boobs. Hindi naman dahil tsaka si Direk, hindi naman siya yung tipo ng director na, hubad ka na, wala naman ka na. Yes, in that part, wala masyadong hiningi si Direk from us. Like, as in, yung in-imagine ko based on reading the script was a lot worse than what actually happened. So, masaya naman kami din sa naging final because I don't think it's needed. It's not needed. So, yun, happy naman kami lahat to do everything the director was asking. Kasi, yun nga, all this time, akala namin na mas grabe pa yung magiging eksena. And of course, ikaw siya, kumusta parang mix ang emotions mo, di ba? Kasi nambubugbog ka, but at the same time, parang kailangan mong paligaya. Ito, the full disclosure, talagang merong upper body full exposure dito. I think sa lahat naman po ng sinabi nila, lahat kami had that apprehension and meron din talaga kaming fear of doing those scenes kasi Colleen and I have done it before. Pero syempre ang tagal na rin and every love scene or if you call it sex scene, iba po siya iba. With Sanya and Faye, it's very new. Hindi ko alam how I'm gonna approach it. But with the creative mind of Direk Mark, parang nung nandun na kami, okay, it's not so bad after all. Hindi kami pa yung parang, Direk, kaya pa to, push pa natin. Kami nga ni Faye, merong eksena na, sige, safe yan. Tapos sabi ni Direk Mark, huwag yung gagawin, ginawa namin, ayun tuloy, bumagsak kami sa sahig. Sabi ko sa inyo, hindi safe yan. So parang gano'n, there was that collaboration. Then with Sanya,
it was really awkward because it's our first time. Doon na lang kami nagkakilala sa press con, that's our first time seeing each other. And I think what helped is yung tawanan that built trust na parang pinagtatawanan namin ito, hindi namin makabayaan ng isa't isa, let alone si Direk Mark. Siya pa nga yung magiging tama na. Pero kinakausap mo sila before? Of course. And with Colleen then, of course, parang nagawa na namin ito before. Pero Colleen, paano ba natin ito gagawin? Medyo matagal na, ang tagal natin sa kotse. Hindi mo ba magka-cut si Direk? Okay, sige lang, parang ganun pa. But masaya po kasi siya gawin. Kaya nag-enjoy lang talaga kami niya. Ayan, thank you. And last na lang, anong reaction mo na nung nalaman mo yung role mo na sexual predator ka? Hindi na nga po ako masyado nagpakwento nung sinabi lang nila na ito. Parang first time naman, di ba, na maging ganyan yung role na to? I've had a couple naman po na parang along those lines. Pero ito kasi medyo pushing it. Yun nga, ito yung pinakamatindi, di ba? I would say. So, sabi ko, huwag nila po ako kwentuhan, mamaya nila na ako kwentuhan. Game na ako dyan, baka iba pa i-cast nila. Baka mawalan pa ako ng trabaho. But yes, it's an honor to be part of this project po. Ayan, thank you very much and good luck sa pelikula. Swerte mo, gaganda ng mga babae mo.